mga marikoy. Ayan o, nagluluto ako ng adobong kangkong. Yung adobong kangkong ko nga pala mga marikoy, hindi ko na sinama yung yung dahon ng ng kangkong. Ganyan lang yun. Tinanggal ko yung dahon ng kangkong. Tapos yung lang niya. Yung mga sanga-sanga lang yung yung katawan saka yung mga sanga-sanga. Yun yung hiwa ko lang. Yan lang muna kayo mga marikoy ha. Tatapusin ko muna yung pagluluto ko. Lagyan ko ng konting suka. Ayan. Ubus na yung Yan lang muna kayo. Kita na yung Tapos ano ka ba? Ito ng konting suka. Saltang suka. Hello sa aking 2 million viewers. Ito yun mga marikoy. Tinanggal ko yung dahon ng
ng kangkong. Yung mga ano, string ba yun? String lang yung ano, iniwa ko. Tapos yung mga dahon hindi ko na sinama. Ayaw kasi ng mga bata ng may dahon eh. Mga mari ko, magpriprito naman ako ng ano. Ito, paksiw to kagabi. Gagawin ko, ang gagawin ko dito ay priprituhin ko. Tapos, magpriprito din ako ng tuyo, mga mari ko. Ito, dalawahin ko na. Ayan.
Mari ko, hinugasan ko na muna yung ano, yung daing. Tapos lulutuin ko. Diyan lang. Yun mga malupay. Sasandukin ko na. Dahan-dahan ko na. Luto na yung kangkong, adobong kangkong. Ang susunod kong gagawin ay magpiprito ako nung islang paksiw. Magpiprito ko ang islang paksiw. Tapos magpiprito din ako ng tuyo. Yung daing. Sinalin ko na kasi dito ako magpiprito. Itong kawali ang gagamitin ko. Ayan mga mariko, hinugasan ko ng kawali. Yung itlog nga pala muna mga mari ko yung unahin kong pituhin. Saka pagtapos ko ng pagpito ng itlog, susunod ko yung toyo tsaka yung paksiw. Ito yung daan na. Ito. Kunting daan. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Hello po. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Pagluluto ng ulam namin sa almusal. Hello po. Good morning. Ayan. Ito po yung niloto kong adobong kangkong, mga mariko. Ito, tapos ito yung daing na priprituhin ko, nahugasan ko na ito mga mariko. Tapos yan yung, ito yung ano, yung paksiw, priprituhin ko din. Tapos magpiprito din ako ng itlog. So ayan na, nakasalang na yung kawali. Tapos priprituhin ko muna itong itlog, saka na yung paksiw, tsaka yung daing. Diyan lang muna kayo mga marikoy, hasamahan niyo ako sa aking pagluluto. Tingnan ko nga pala muna ang itlog.
aga nga may langaw agad. Ayan. Lagyan natin. Ay! Oh my God. Nangulok yung ano. Yan pala. Tapos lagyan natin ng konting asin. Batihin na natin. Ay, hindi pala nakikita. Yung naman ito yung itlog. Ipin ko muna ito. Parang may sumadyata ko. Ayan, mga marika. Sa mga nanonood ng live ko, comment po kayo kung saan lugar po kayo. Kung taga saan po kayo. Hello mga followers po, mga viewers. Sa mga nanonood po, paki-comment po kung mga taga saan kayo. Ayan. So, ayan na po ang niloto kong itlog. Ayan. Sarap yan. Ay, mga marikoy. Ito na kayang pag-ano nito. Hindi natin. Ay. Aha. Ayun lang. Hindi na ako marunong mag-ano. Tingnan na yan. Yan lang muna kayo mga marikoy. Tatapusin ko na muna ang pagluluto ko. Ito na po mga marikoy ang pritong itlog. Tapos maglalagay ulit ako ng mantika para sa piprituhin kong paksiw tsaka daing.
ko na to. Ganyan natin. Ito na ito bagay natin. Yung mga maricol. Yan o yun. Ito ko na. Hinahinaan ko yung apoy. Masyadong malakas. Ayan. Ulit natin. Balik na rin ulit. Saglit lang. Ayan, hanguin na natin mga maricol. Madali lang naman itong maluto. Ayan. Tapos ito na naman tayo. Maricol, yung sarap naman, oh. Diba? Ulam, saan. Ayan o. Itlog. Adobong kangkong. Yung string lang yan ng kangkong mga maricol. Walang dahon yan. Tapos ito, pipituhin ko pa din. Paksiyo. Tapos ito yung kangkong yung naluto ko na. Ayan. Comment po kayo sa sa aking mga viewers, kung mga taga saan kayo. Para alam ko kung mga taga saan kayo. Sarap nito mga maricol. Yan, ano natin. Patulit natin. Luto na itong mga maricol. Kaunin na natin. Ayan. Ito yung sige, ang init. Init. Ayan. Sarap niyan. Ayan o. Tapos, piprituhin ko na ang paksiw. Sayang kasi ito pag hindi na prito.
Takpan natin para hindi tumalsik yung mantika. Takpan natin. Ayan. So, habang nagprito ako, maghuhugos muna ako mga martes. Ayan. Samahan nyo ako mga martes. Maghugas ako ng mga hugasan. So, ayan mga marikoy, tapos na akong maghugas. Ayan, dito na ulit tayo sa pinipreto ko. Niluluto kong ulam. Ito mga marikoy, may ano kami, leftover kami na sinabawang isda. Initin ko na lang to kasi sayang naman to kung hindi iulam. Initin ko yan mga marikoy.
Maricoy, naluto ko na yung pritong, naluto ko na yung paksiw, na prito ko na. Tapos ito yung, ay, ang init. Ito yung paksiw na pranito ko. Tapos ito naman yung daing. Tapos iinitin ko tong sabaw, yung na leftover namin. Punas na ako para kapakamusal na ako kasi may pupuntahan ako. Huwag nang pansinin yung dibdib ko kasi wala akong birth. Ganyan dito sa probinsya, kailangan yung suot mo yung comfortable ka, kaya huwag mo nang pansinin yan. Kung tinatakpan ko ng aking kamay. Ito lang ang mga Maricoy, magsasandok na ako ng kanin. Mag-aalmusal na ako. Kukuha lang ako mga Maricoy ng sabaw. Ito na nga mga Maricoy ang aking almusal. Ito yung kanin, sabaw na leftover, tapos pritong itlog, adobong kangkong, tapos itong daing, tsaka yung pritong yung pakso na prinito ko. Tara po, kain po tayo. Magkakamay lang ako sa aking pagkain. Tara. Kain po tayo. Ayan. Tara po, kain po tayo mga Maricoy. Kain na kain. Ako lang mag-isa mga Maricoy ang kakain. Wala na yung mga kasama ko dito. Kain po. Ayan sa baon. Thank you Lord. Tanggalin ko yung grabe ang init. Pinapawisan ako.
Lord sa pagkain. Kain po. Kangkong. Kain po tayo. Nga po. Ayun po. Comment po kayo kung mga taga saan kayo. Yung naabot ng ano ko. Yung nanonood ng live ko. Comment po kayo dyan. Kung mga taga saan kayo. Para alam ko naman kung mga taga saan kayo. Ako tagaan ako. Na probinsya ako. Nandito ako sa amin sa probinsya. Ganito dito sa amin. Kakamay ng pagkain. Tinanggal ko yung salamin ko kasi ano, dumudulas mo sa ilong ko. Tagal na kasi yung salamin ko hindi pa napapalitan. Wala pang pambili. Wala pang pambili ng bago. Hello po. Kain po tayo. Sabaw. Adobong kangkong. Adobong kangkong. Ulam. Sarap. Tapos, paksiw na prinito. Paksiw na prinito. Leftover din ito. Prinito ko pa, hindi masayang. Mamaya maliligo na ako kasi may atinan ako na meeting. Meeting niya na nagpapautang. Pero hindi ako mangungutang. Mag-atin lang ako ng meeting.
Grabe yung pawis mo. Nga pala. Marikoy. Malapit na akong bumalik ng Maynila. Kasi, follow up, check up ng mata ko. Ito. Diba? Pansin nyo, may pakakaiba sa dito sa mata. Magkaiba sila. Pansin nyo ba? Ito yung naoperahan na. Ang karoon kasi yan ng ano, katarata tsaka retina detachment. Naoperahan yan 2 beses. Una, sa ano, katarata. Karoon ng katarata. Inuna muna yung katarata kasi mabilis lang naman yung operation sa katarata. 30 minutes. Mahaba na nga yung 30 minutes. Sobrang bilis lang. Dati nung hindi pa ito na operan, sobrang takot ako. Kasi ano, ini-imagine ko kasi yung salitang ooperahan, sobrang nakakatakot, diba? Iwan ko sa iba, yung mga naoperahan na, iwan ko kung ano yung mga naramdaman nila before sila operahan. Basta ako, nung sabi ng doktor na kailangan kong operahan, kailangan na ako ay operahan, sobrang natakot talaga ako. Na-depress ako. Dito kasi sa probinsya, lumabo yung mata ko, tapos biglang nag-black. Ito lumabo muna siya, tapos biglang nag-black. Itim na yung nakikita nito, as in wala na talaga. Tapos yun, nagpa-check up ako dito sa amin sa probinsya. Tapos sabi ng doktor na mag-check up ng mata ko, kailangan daw opera yung mata ko. Bibigyan niya ako ng referral. Kailangan daw dito ako sa Maynila ulit magpa-check up para kasi diba dun sa Maynila, high-tech na doon, madami ng yung mga ano ba yan? Yung mga gamit. Ay, diba? Yung mga gamit nila galing pa sa ibang bansa. Yung high-tech na yung pag-check up ng mata. Yun, binigyan ako ng referral para magpa-check up sa Maynila. Tapos yun, siyempre hindi naman kami mayaman. Natagalan yung pagpunta ko ng Maynila. Hingi pa ako ng tulong sa gobyerno. Naglakad ako ng mga requirements para makahingi ng tulong sa gobyerno namin dito sa probinsya. So yun, awa ng Diyos, natulungan naman ako. Nabigyan ako ng pamasahe ng for transportation lang naman yung yung binigay sa akin, kasi nga siyempre magpapasika pa lang ako. Ayun. Tapos yun, alis ako dito sa probinsya, nakapunta ko na Manila. Hindi naman akong sana matulungan ng gobyerno namin, ng government dito namin sa probinsya. Kaso sobrang hirap na po maghingi ng tulong, kasi siyempre andun ako sa Maynila. Ang mahal ng pamasahe, balikan. Pwede sana akong yung habang nagpapagamot ako, nagpapacheck up, pwede sana akong tulungan. Kaso
parang ano na, ang hirap kasi. Siyempre, magbibiyahe pa ako 24 hours, tapos balik, tapos dito, hindi ng tulong, tapos babalik na naman doon sa Maynila. Ang hirap, sobrang hirap talaga ng biyahe. Kaya hindi na talaga, hindi na ako naghingi pa ng tulong. Okay na yung ginawa kong humingi ng tulong na pamasahe lang papuntang Maynila. Doon sa Maynila, nung chinik up ako, nagpa-check up ako ng private. Yun, sinabi nga na ano, mayroon akong katarata. Tapos, retina detachment. Na ano, agad ng parang ano, kasi di ba nga high-tech, parang computerized, ay, ano ba yun, tawag nyo, basta high-tech na yung mga gamit na kita agad yung problema ng mata ko. Yun, retina, katarata, tsaka retina detachment. Yun, yung na ano na. Ang problema ko na naman, yung pagpapagamot, yung pagpapapira, dahil alam nyo na, hindi basta-basta yung ano, yung pagpapagamot, dito kailangan may pera ka, lalo pag nasa private hospital ka or public clinic na ano ba yun, basta yung papagamutan yung private, sobrang hirap po yun. Hanggang sa ganyan kasi walang pera. Pero awa ng Diyos ay ito, ano din, nilampasan din ito, naoperahan ako. Pero hindi pa ito masyadong ito hindi pa yan masyadong nakikita pa lang yan, yung parang shadow lang, minsan shadow na white, minsan shadow na black. Ano yun, alam mo yung ano, balikan natin yung ano, parang na-depress ako nung nalaman ko na operahan ako. Parang na-depress ako, siyempre natakot ako eh. Imagine nyo pa lang yung ano, operahan ka, sobrang nakakatakot talaga. Na-depress ako nung hindi na ako kumakain, hindi na ako, tulog na lang ako ng tulog. Andun yung takot eh, andun yung takot na operahan ako, ano bang magiging consequence ng ano ko, magiging kalalabasan ng operasyon ng mata ko. Sobrang promise ko, nakatakot talaga. Kasi parang ako mabuang, na-depress na ako. Kakaisip. Pero nung ano, parang nung ayun na, yung na-schedule na ako, na opera na ako, nilakasan ko talaga yung loob. Tsaka grabe yung prayers ko talaga, sobrang grabe. As in, kung pwede pa lang, tawagin ko na yung lahat ng santo. Sobrang, kung pwede pa lang, tawagin ko na yung lahat ng santo para matulungan ako, para gumaling ang galing ano, na hindi na kailangan ng operation. Ginawa ko na. Kaso, yun, basta malakas lang yung pananalig ko sa Panginoon. Habang inooperahan ako, pag pasok pa lang sa akin ng ng operating room, andun yung kaba, pero hindi ako nagpapahalata sa doktor, kasi baka nga, hindi ba, pag-operahan ka, sinicheck yung blood pressure mo. Hindi talaga ako nagpapahalata, takot ako, as in. Pero grabe talaga yung kaba ko. Grabe nga, na hindi ko alam kung ano yung feeling,
Basta nilalamig ako, na naiinitan ako, na nangininginig ako, pero hindi ko pinapalit. Yun. Halos nung pinapahigaan ako sa higaan ng pag-opera, grabe yung tawag ko kay Jesus Christ. Grabe talaga, Lord, sinabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Tapos bantayan niyo po ako. Sana maging successful yung operation ng mata ko. So, alam niyo yung sobrang lakas ng pananalig ko sa Panginoon. Parang yung mukha ni Jesus Christ, nakikita ko yung puti, parang ano lang, shadow na mukha ni Jesus Christ, parang nakikita ko. Yun, grabe na, ang kaba ko, grabe naman yung kaba ko, na akala ko sa baka ito na talagang katapusan ko. Susunod, parang inagaw ng utak ko na ito na siguro yung time na sunduin ako ng Panginoon, yun. Pero grabe, pero nilakasan ko talaga yung loob ko. Grabe yung dasal ko, Lord. Pero yung dasal ko na ako lang ang nakakarinig. Lord, please tulungan mo pa ako. Halos nagmamakaawa na ako sa aking pagdarasal. Lord, tulungan niyo pa ako na malampasan ko itong operation na to. Una pa lang to, may pangalawa pa. Lord, gabayan niyo pa ako. Yung experience, basta hindi ko maano lahat. Kaya yun, namin pa yung yun, no? Sobrang takot ko talaga. Tapos yung ako yung may alam lang na operahan ako. Hindi talaga ako nagpaalam sa mama ko. Kasi yung mama ko din, may sakit dito sa amin sa probinsya eh. Ayokong ipaalam sa iya na operahan ako kasi nga may sakit siya, tapos baka kung anong mangyari sa kanya. Isipin, matatakotin kasi yung mama ko eh. Sabi ko kasi sa ate ko, sabi ko, wag mong ipaalam kay mama na operahan na ako. As baka matakot yun. Matakot si mama, tapos baka kung anong mangyari. Siyempre matanda na yung mama ko. Kaya ayun, hindi ko pinalam. Tapos nalaman lang ng mama ko ng kasi nung inoperahan ako, may trabaho noon ang ate ko. Hindi ko na siya pinilit na sumama. Yung sumama lang sa akin yung anak ko na lalaki na nag-aaral doon sa Maynila. Yun ang sumama sa akin. Kasi kailangan pag inopera kami, kasama ka na isa sa pamilya mo. Kaya yung anak na lalaki yung sumama sa akin. Tapos, pero nung operahan ako, alam ni ate na operahan ako. Sabi ko sa kanya, wag mo munang ipaalam kay mama. Tapos, nung natapos na, halimbawa, natapos na yung operation ko, minisage ko si ate ko, sabi ko, tapos na yung operation ko, nasa labas na ako ng eye center. Kasi yun, saka pa lang ni ate pinalam kay mama. Minisage na din niya si mama. Naoperahan na ako, tapos na ako naoperahan. Kasi ayaw ko talaga ipaalam sa kanya na operahan ako. Gusto kong ipaalam na yung tapos na ako maoperahan, para hindi naman at least mapanatag si mama na hindi siya natatakot. Tapos panatag siya na thank you Lord, tapos na yung operation ng anak ko, yung ganun. Siyempre
Tapos yung ano, naman, sobrang haba na ng kwento ko. Itutuloy ko yung kwento ko bukas naman. Naiiyak ako. Yung sa pangalawang operation ko, ito kwento ko bukas. Tapusin ko na muna yung pagkakain ko, tapos maliligo na ako kasi may atin na ako ng meeting. Ito lang. Hindi ko makita yung ano. Ito na yun. Naubos ko yung pagkain ko. Ayan. Ito yung ano. Ito ano. Hindi ko muna ito dyan lang muna kayo. Kasi maliligo pa ako. Patong ko na to. Takpan ko na muna itong adlaw. So, ayan, tinakpan ko na. Hello po sa aking viewers. Sorry po kung nagdrama ako. Naalala ko lang kasi yung journey ko ng journey nang hindi pa ako na-operahan. Tapos nung na-operahan na ako, grabe. Bukas ulit magkukwento ako ng pangalawang experience ko ng operation ko sa mata. Hinasabunan ko yung kasi malangaw talaga dito sa amin. Ayan, basan ko. Ayan, maliligo pa ako. Kuha muna ako kukuha muna ako ng tuwalya. Yan lang muna kayo. Mga Marikoy, maliligo muna ako ha. Kailan muna kayo.
Ayan, tapos na po ako maligo. Ayan. Tatapusin ko na mga Marico yung aking pagla-live. See you tomorrow po sa aking live ulit. Thank you po.